All things in your hand are strength and power to exalt and give strength to all. Amen. Ito po yung panalangin ni Haring David. Sa Tagalog po, para mas malinaw po. Sinasabi dito, sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ituloy ko lang po Sabi ni Haring David, pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at pansamantala lamang. O Yahweh, na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na aming ibinigay para ipagawa ng inyong tahanan ay sa inyo rin nagmula. Alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat tao at natutuwa kayo sa mga matuwid. O Diyos, buong puso kong ipinagkaloob sa inyo ang lahat ng ito. So yan po, malinaw po Si Haring David po, bagamat siya po ay isang hari at pwede naman niya pong hindi gawin yun, pero sa kabila ng kapangyarihan na kung anong kapangyarihan yung meron siya, hindi po siya nagmamataas sa Panginoon. Pagkos po makikita po natin yung heart niya na talagang nagpapakumbaba siya sa Panginoon, napapasakop siya sa Panginoon. Knowing that God owns everything, sabi niya. No, tulad ng panalangin ni Haring David, 2 beses niya binanggit po. Unang-una sabi niya, buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo. So, ang pangalawa po, sabi niya, buong puso kong ipinagkaloob sa inyo ang lahat ng ito. So, kung anumang meron si Haring David sapagkat siya ay napakayaman, merong kapangyarihan. So, hindi niya yun inaangkin pagkos ina-acknowledge po niya yung source, yung ating Panginoon. Amen. Sabi niya, ngunit sino ako at ang bayang ito? Patunay kung sino o ano ang Panginoon sa kanyang buhay. At sinabi pa niya, alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat tao at natutuwa kayo sa mga matuwid. So let's give with a cheerful heart because God loves a cheerful giver. Tayo po ay muko, tayo manalangin. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat sa umagang ito, Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat. Salamat sa pribileyo, Panginoon, muli na kami po ay makapagbigay sa inyong gawain, Lord God. Salamat sa kakayahan na kung anong meron kami, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Alam po namin, na-acknowledge po namin na ang lahat na nasa aming Panginoon ay sa iyo. Salamat, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa amin ang mga bagay nito, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, taos puso po namin ipagkaloob yung aming mga ika po, Panginoon, para sa gawain, para sa kaluwalhati na inyong banal na pangalan sa mundong ito. Salamat muli, Panginoon. Palain po ang bawat kamay na inyong pinili, Lord God. Ikaw po magpapala sa kanila, Panginoon, ng siksik, liglig at umapaw, Panginoon. Palain mo ang kanilang buhay at muli, Panginoon, sa inyo ang kapurihan, sa inyo ang kadakilaan at pinakamataas na pagsamba sa tanging pangalan lamang ng Panginoon Jesus. Amen.
Panalangin po natin itong mga kaloob na ito. Panginoon, maraming salamat po sa walang sawang pagpapala, walang katapusan ng pagpapala sa aming mga buhay, Lord. Hindi man sa pera palagi, hindi man financially, napatunayan namin, Panginoon, sa aming mga buhay na ikaw ay tapat at ikaw po ay mabuti, Panginoon. Salamat dahil meron kaming kakayahan na makapagbigay sa gawain mo, makapagbigay sa ibang tao, Panginoon, at hindi maging alipin, Panginoon, anumang kayamanan sa mundo. Patuloy niyo pong ituon yung aming mga mata sa inyo pong kaharian, Lord God, na sa ganun, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa at gagawin, Panginoon, maging sa pagbibigay, tunay na magbigay po kami ng kaluguran sa inyo pong banal na harapan. Muli po sa pakikinig din po namin ang iyong mensahe sa umagang ito, patuloy ko pong dalangin na maging bukas ang aming mga puso na tanggapin ang rebuke mo, Lord God, ang conviction mo sa amin, Panginoon. Nawa, Lord God, lumabas kami, dala-dala namin itong katotohanan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat sa umagang ito, Lord God. Itago mong iyong lingkod sa iyong pong likuran. Ikaw lamang po ang mangusap, ikaw lamang pong mayahayag. Patuloy ka namin pinupuri at patuloy ka namin sasambahin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Handa na po ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Huwag tayong matulog, pumipikit na. Sige po, pag-aaralan po natin ngayong umaga po is about sa kasalanan ng magkapatid na anak ni Aaron. At yung title po ng pag-uusapan natin ngayong umaga is The God Who Must Be Honored. The God Who Must Be Honored. Ang Diyos daw po na dapat nating pinararangalan at ginagalang. Makipagbukas po kayo sa aklat po ng Leviticus, chapter 10, verse 1 to 7. Diyan na po kayo. Basahin po natin ito. Tayo po tayong lahat. Ipapagalang po sa salita ng ating Panginoon. Basahin ko po sa version ko. Pag wala po silang Bible, pakinggan na lang po natin. Ang kasalanan ni Nadab at Abihu. Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat, sapagkat hindi ito iyong inuutos sa kanila ni Yahweh. Verse 2, kaya't mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Sinabi ni Moses kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh. Dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin, at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Hindi nakaimik si Aaron. Verse 4, kaya't ipinatawag ni Moses sina Misael at Elzapan, mga anak ni Uziel, na tiyo ni Aaron, at sinabi sa kanila, alisin ninyo sa harap ng santuaryo ang bangkay ng inyong mga pinsan at ilayo ninyo sa kampo. Ilabas ninyo sa kampo. Lumapit ang dalawa at inilabas nga nila ang mga bangkay na suot pa rin ang kanilang mga mahabang panloob na kasuotan. Verse 6, sinabi ni Moses kay Aaron at sa dalawang anak nitong sa Eleazar at Itamar, huwag ninyong guluhin ang inyong buhok, ni punitin man ang inyong damit bilang pagluluksa dahil sa nangyari kung ayaw ninyong mamatay at magalit ang Diyos sa mga tao. Ngunit maaaring ipagluksa ng bayan dahil sa kanilang sinabi. Huwag kayong lalayo sa pintuan ng toldang tipanan sapagkat kayo ay tinalaga na ng langis ni Yahweh. Baka kayo ay mamatay kapag di kayo sumunod, at sinunod naman nila inutos niya. Pinagpala ng Panginoon, pagbasa po ng kanyang salita, makakaupo na po tayo. Naintindihan niyo po ba yung binasa natin? Kamusta po yung pagsamba natin kanina? Yung pag-aawitan po natin, kamusta po? Na-bless po ba tayo? Naibigay po ba natin sa Panginoon yung nararapat para sa Kanya? Naisip niyo po ba ito? Kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, o sumasamba sa Panginoon, naitanong niyo na po ba ito sa inyong mga sarili? Yung ginawa ko ba kanina kalugod-lugod sa Diyos? Yung pagkanta ko kanina, nalugod kaya ang Panginoon doon? Natuwa kaya ang Diyos sa pagpalakpak ko kanina? Yung iba sa atin may dance steps pa. Yung sayo-sayo pa tayo habang nagpupuri sa Panginoon. Pero
naisip nyo ba kung ito ba ay naging kalugod-lugod sa Diyos? Natuwa kaya ang Lord sa mga pinagagawa natin kanina? Paano kung ang ginagawa natin, akala natin para sa Kanya ay mabuti, pero kasuklab-suklab pala sa Kanyang harapan? We live in a time where worship has become a matter of personal style and not divine standard. Some worship for feelings and others for fulfillment. Pero naisip na po ba natin ano talaga ang nakakalugod sa ating Diyos? Yan, sabi nga Tagalogin ko, we live in a time na bubuhay na po tayo sa panahon kung saan ang pagsamba ay nagmamatter na lang sa personal style, kung anong kanta, anong style ng kanta, hindi sa divine standard ng Panginoon. Nag-worship tayo according sa feelings natin at para sa fulfillment natin. Hindi dahil yun yung sinabi ng Panginoon. When we worship God, it honors Him. Amen? Pag nag-worship tayo sa Panginoon, nabibigyan daw natin ng lugod ang ating Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Ang Diyos po natin, hindi siya naglilimos ng papuri mula sa atin. Diba? Si Lord, hindi siya yung, ay Sunday, mag-aawitan sila sa akin. Hindi po ganun ang Panginoon. Mag-exist man tayo dito sa mundo o hindi mananatiling dakila ang Diyos natin. Nalulugod ang Diyos sa atin dahil tumutugon tayo sa pinakamataas na tungkulin at pribilehiyo bilang Kanyang nilikha. Alam niyo po ba yun? Ang pagsamba natin sa Panginoon ang ating pinakamataas na tungkulin at pribilehiyo bilang Kanyang nilikha. Sabi po ni John MacArthur, hindi ko lang nalagay yung pangalan niya, the highest duty, next part, the highest duty and the highest privilege, the most essential behavior and supreme responsibility for humanity is to worship God. But here's the sovereign truth. Here's the sovereign truth. Sabi po dito, God is only pleased when we worship Him in His ways. Nalulugod lang ang ating Diyos pag sinasamba natin siya sa kaparaanan na siya mismo ang nagbigay o nagsabi. Ibig sabihin po, hindi lahat ng pagsamba katanggap-tanggap sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin ay banal, ang Diyos na sinasamba natin ay banal, dapat sambahin din natin siya sa banal na paraan. At dito po pumapasok yung nakakatakot na binasa nating kwento sa Leviticus chapter 10. Kung saan ang dalawang magkapatid na anak ng pinakapunong pari ay namatay. Brutal. Kinain sila ng apoy. Napakahalaga po ng lumang tipan sa ating po mga Kristiyano. Isinulat ito hindi para history lang. Isinulat ito para sa ating pag-aaral at ito ay pinagmumula ng ating pong mga pag-asa. Sinulat din po ito para sa ating babala upang hindi na natin ulitin yung mga ginawa nila. Kaya yung mga kwento po na ito, babala po ito at pag-aaral para sa atin para hindi na natin ulitin. Kasama po dyan yung aklat po ng Levitico. Sino po sa atin yung nakapagbasa na ng aklat na yan? Leviticus. Konti. Basahin niyo po yung Leviticus. Yan po ay, ang pangunahin nila naman po niyan ay parang mga manual sa mga pari sa ilalim ng kautusan ni Moses. Lahat ng ginagawa ng isang pari nandiyan po sa Leviticus. Kung ano yung dapat i-alay, anong oras dapat mag-alay, ano yung attitude pag pumapasok sa kaban, sa templo, gano'n. Nandiyan po lahat. Yan po ay pangunahing tumatalakay sa mga ritual ng mga pari. At ito rin pong librong ito yung naglalaman ng isang trahedya tungkol sa dalawang anak ni Aaron na binasa natin kanina. Si Nadab at Abihu, itong magkapatid na ito, si Nadab at Abihu, dalawa po silang bagong ordain o kaya bagong itinalaga ng mga pari. Bago pa lang sila. At anak po sila ni Aaron. Si Aaron po ay isang pari. At makikita natin dun sa story sa verse 1 and 2, kumuha si Nadab at Abihu ng kanilang suuban at naglagay ng apoy doon at naglagay ng insenso at naghandog ng ibang apoy sa harapan ng Panginoon na hindi niya inuutos sa kanila. Kaya't lumabas ang apoy mula sa harap ng Panginoon at sila'y namatay sa harapan niya. Namatay lang naman po sila sa pamamagitan ng apoy. Nasunog sila sa harapan ng Diyos sa mismong araw ng kanilang paglilingkod. Namatay sila sa pamamagitan ng apoy sa araw ng kanilang pagsamba sa Panginoon. Alam niyo po, hindi pinatay yung magkapatid na yun dahil masama silang tao. Mga high priest sila, mga pari po sila. Hindi sila masasamang tao. Hindi sila pinatay dahil masamang tao. Hindi sila pinatay dahil sa kasalanang moral o paglabag sa 10 utos. Hindi din po yun.
Namatay sila o pinatay sila dahil sumamba sila sa maling paraan. Magkaroon po tayo ng reality check sa atin po. Yung ating po pang pagsamba ay nasa tamang paraan o nasa maling paraan. Itong magkapatid na ito, akala nila tama yung kanilang ginagawa, pero hindi pala yun ayon sa iniutos ng Diyos. Akala nila sapat na ang intensyon ng walang pagsunod. And that is the great warning for us today. God is not honored by any worship, but only by the worship that flows from obedience and holiness. God is not honored by any worship, but only by the worship that flows from obedience and holiness. So, ang pagsamba hindi ang pagkanta. Hindi po pagtugtog. Ang tunay na pagsamba na kinalulugdan ng Diyos, merong pagsunod at merong kabanalan sa kanilang mga buhay. Tingnan po natin yung unang punto. The holiness of God in our worship. Tingnan po natin yung kabanalan ng Diyos, paano natin dapat ituring, igalang ang ating Diyos sa pagdating sa ating pagsamba. Ang pagsamba po natin o pag-awitan ay hindi laruan. Amen? Hindi po ito laruan, hindi po ito lugar ng eksperimento, hindi ito lugar ng emosyon o performance. Ito po ay banal na bagay. Sabihin mo sa katabi mo, ito ay banal na bagay. Kapag lumalapit po tayo sa Diyos sa pagsamba, hindi siya basta-basta tatanggap ng kahit anong offering na gusto mo lang ibigay. Ang Diyos po natin ay banal, kaya't ang kanyang tinatanggap ay dapat may kabanalan din. Magre-reflect tayo, anong pagsamba ang ating binibigay sa ating Panginoon. Ito ba ay may kabanalan? O ito lang yung naisip mong paraan. Leviticus 10:1 verse 1, yung binasa natin kanina. Kumuha sila ng apoy na hindi iniutos ng Panginoon sa kanila. Yung salitang Hebreo po sa ibang apoy, next page, ay, ang salitang Hebreo para sa ibang apoy ay Zaraesh. Zaraesh. Nang ibig sabihin po, strange, unauthorized, or foreign. Ibig sabihin, hindi pwede. Unauthorized, strange, kakaibang apoy. May apoy kasi na sinasabi ang Panginoon na doon ka kukuha ng apoy na ipaniningas mo doon sa iaalay mo. Pero gumawa sila ng kanilang sariling apoy. Imbis na posporo, lighter yung ginamit. Parang gano'n. So, naghandog po sila ng apoy na hindi galing sa altar ng Diyos. Sa Leviticus chapter 9, pag bumalik po kayo doon, makikita natin doon yung tunay na apoy. Nagmumula siya mismo sa presensya ng Diyos. Hindi siya gawa ng tao. Mula siya sa presensya ng Diyos. At iyon po yung apoy na nagpapatunay na tinanggap ng Diyos yung kanilang handog. Pero itong Sinadab at Abihu, itong magkapatid na ito, gumawa sila ng kanilang sariling apoy. Isang larawan ng pagsamba sa sariling diskarte. Isang larawan ng pagsamba sa sarili nilang diskarte. Hindi naman po sinabi ng Diyos na huwag kang gumawa ng ibang apoy. Pero ang nakasulat po, hindi yun iniutos sa kanila ng Diyos. At iyon mismo ang punto. Kapag hindi iniutos ng Diyos, wala tayong karapatang ipasok ito sa kanyang presensya. Pag hindi sinabi ng Diyos, huwag mong gawin. Ganun lang po yun. Pag hindi sinabi ng Diyos, huwag mong gawin. Sabihin mo sa katabi mo. Dito po mapapansin natin na minamanufacture nila ang pagsamba. Nag-imbento itong magkapatid na ito sa paraan ng pagsamba. Na imbis na divine, imbis na banal, ginagawa nilang performance ang kabanalan. Paano ito magiging applicable sa panahon natin ngayon? Sa panahon po natin ngayon, marami pong iglesia mas pinipiling pagandahin ng tugtugan kaysa sa puso ng tumutugtog. Mas gusto nila pagandahin yung boses ng kumakanta kaysa sa puso ng kumakanta, sa kabanalan ng kumakanta. At ang mga churches po ngayon gustong-gustong sumabay o tumulad sa pamantayan ng mundo. Kung ang mundo natin yung secular, magagaling kumanta, bumibirit, may mga genre na magaganda, nakaka-hook, maganda talaga pakinggan, singable, gagayahin na din ng mga churches ngayon. Kung inabutan nyo yung mga kantahan dati ng mga luma pa, hindi nyo masasabayan kasi ang hirap ng tempo. Pero ngayon, ginagawa nilang modern yung pagdating sa pag-aawitan. Pati po ultimo yung atmosphere ng church. May mga lights sila, may mga lights para ka na sa disco, concert, ganon. May pausok pa, may mga church pa may pausok pa. Sa atin wala eh. Minsan wala pa nga kuryente tayo, no? Pero okay lang.
So, pag mga ganun pong church, hindi mo na malalaman kung worldly ba siya o churchy. Church ba yun? Parang ganun. Pero malalaman mo na lang pag may Jesus o hallelujah sa kanta. And not knowingly, may mga lyrics din po silang sinusulat na theologically incorrect. Sinasacrifice nila yung lyrics, yung rhyming sa lyrics. Basta nagra-rhyme yung dulo, okay na yon, singable na yon. Basta okay yung tono, okay na yon. Pero hindi nila alam yung theology po, yung mismong message yung kanta, tagilid sa sinasabi ng salita ng Diyos. Marami pong ganyang kanta ngayon. Ito pong magkapatid na ito, hindi sila sumamba sa maling Diyos, pero sumamba sila sa maling paraan o sa makamundong paraan. At sa mata ng Diyos, pareho po itong paglapastangan. Alam niyo po ba yung Christian music industry ngayon, may rap na din? Nagra-rap na din ngayon. Meron na rin silang metal rock, kung familiar kayo dun sa mga husky na sumisigaw, nag-growl. May ganun na rin po ang worship, ang gospel music ngayon. At meron na rin silang mga Dove Awards, kung saan pinaparangalan yung mga sikat na Christian artists. Marami pong simbahan ngayon ang puno ng Saraesh o unauthorized fire. Puno-puno ng damdamin, puno-puno ng lights, instrument, creativity, pero kulang sa kabanalan. Worship is no longer worship when it reflects the culture around us more than Christ within us. Pag ang pagsamba natin nire-reflect yung culture natin, yung mundo natin, hindi na po siya matatawag na pagsamba. Worship is not about creating an experience. Worship is about expressing obedience. Gusto ko pong tandaan po natin ito. Worship is not about creating an experience, it's about expressing obedience. Sa mga worship leaders po, it's about expressing obedience. Opo, sa bawat Kristiyano din po. Hindi po ibig sabihin bawal yung ganda o bawal yung pagiging creative. Ngunit dapat lagi nating nagmumula ito sa kabanalan at katotohanan, hindi sa entertainment. God isn't against art, only idolatry. Sabi po ni Jesus sa John 4:24, ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Hindi po ito spirit or truth, dapat pareho siya, Espiritu at katotohanan. Kapag wala yung isa, hindi po ito totoong pagsamba. Ang tunay na pagsamba ay hindi nakabase sa kung gaano tayo kagaling, kung gaano tayo ka-emosyonal. Nakabase ito sa kung gaano tayo sumusunod sa Diyos. Iyak ka nga ng iyak dito habang worship, lumuluhod ka nga. Wala ka naman pagsunod. Hindi po yun ang pagsambang nararapat sa ating Panginoon. Ang Diyos hindi siya nasisiyahan sa creative worship, hindi siya natutuwa sa passionate worship, at hindi din siya nalulugod sa beautiful worship kung hindi po ito ayon sa kanyang salita. Kung ang banal na Diyos na ating sinasamba, kung banal ang Diyos na ating sinasamba, ang ating pagsamba din po ay dapat banal ayon sa kanyang paraan at hindi sa atin. Tandaan po natin mga kapatid, hindi kailanman tinatanggap ng Diyos ang pagsambang maganda sa paningin ng tao, pero mali sa paningin ng kanyang salita. Dapat po ang pagsamba natin nakaayon lagi sa kung ano yung sinasabi ng Biblia, hindi sa kung ano yung ganda ng tutukan. At gaya ni Nada Batabiho, delikado po ang pumasok sa presensya ng Diyos na hindi ka inanyayahan sa paraang kanyang itinakda. Pagsamba ay hindi laruan, hindi ito kalayaan, ito ay paggalang sa kanyang kabanalan. Ang pagsamba ay hindi laruan, hindi kalayaan, ito po ay paggalang sa kanyang kabanalan. Kaya sa mga susunod po, pag pumasok po tayo dito sa church, ang focus po natin ay yung paggalang natin sa ating Diyos, sa kabanalan ng ating Diyos, hindi po sa kung sino mang tao. Doon po makikita natin yung holiness ng God sa ating pong pagsamba. Pangalawa po, the holiness of God in our service. Sa mga naglilingkod po sa Panginoon at sa mga gustong maglingkod sa Diyos, ito po yung mensahe ng Diyos sa atin. Sa verse 3, sa mga lumalapit sa akin, sabi ni Yahweh, ang ating Panginoon Diyos, sa mga lumalapit sa akin ay kakikitaan ako ng kabanalan. At sa harap ng lahat ng tao, ako ay pararangalan. Ang mga salita pong ito ay malungkot, ngunit makapangyarihang pahayag ng Diyos, matapos patayin si Nadab at Abihu. Ito yung sinabi ng Diyos nung namatay yung magkapatid. Para bang sinasabi ng Panginoon na, kung maglilingkod kayo sa akin, siguraduhin yung pinapakita nyo yung kabanalan ko at hindi yung galing nyo. Kung
maglilingkod kayo sa akin, sinasabi ng Panginoon, siguraduhin nyo ang pinapakita nyo yung kabanalan ko at hindi yung galing nyo. Hindi po tinotolerate ng Diyos yung pagkakamali nila. Hindi dahil maliit o malaki ang pagkakasala, kundi dahil ang paglilingkod sa Kanya ay sagradong gawain. Sa mga naglilingkod po ngayon, kung ano po yung ministry natin ngayon, ito po ay sagradong gawain na nagmumula sa ating Diyos. Hindi po ito laruan. Sabi po, ang Diyos po mismo nagsabi, sa lumalapit sa akin, kakikitaan ako ng kabanalan. Ibig sabihin po, ang bawat paglilingkod sa Diyos ay dapat nagre-representa ng kanyang kabanalan, hindi ng ating personalidad. Ang pulpito po ay hindi platform para ipakita yung talento mo, yung posisyon mo. Ito po ay altar para ipakita ang kabanalan ng Diyos sa pamamagitan po ng ating mga buhay. Kaya kung tatayo ka dito, hindi ka pinatayo ng Panginoon dahil talented ka, dahil magaling ka, matalino ka, hindi po. Kundi itinalaga ka ng Diyos para sa banal na gawain. At gawin natin ito ng may kabanalan sa ating Panginoon. Ito pong magkapatid ay bagong ordain ng mga pari. Kakatalaga lang nila sa ministry. Kaka-ordain lang. Pero pinatay agad sila dahil sa mali nilang paraan ng paglilingkod. Ang Diyos po nagsasabi, ang posisyon ay hindi proteksyon. At ang ministeryo ay hindi dahilan para ipagsawalang bahala ang kabanalan. Ang posisyon ay hindi proteksyon at ang ministeryo ay hindi dahilan para ipagsawalang bahala ang kabanalan. Alam niyo po, kung titingnan natin yung story ng magkapatid na ito, hindi tayo nalalayo sa kanila. Minsan po, nasa gawain tayo ng Diyos, pero nakakalimutan natin yung Diyos mismo ng gawain. Busy tayo sa ministry, pero dry tayo spiritually. Magaling tayo sa programa, pero mahina tayo sa panalangin. Present tayo sa service, pero absent tayo sa holiness. Nasaan po tayo dun? Busy ka sa ministry, pero dry ka spiritually, wala kang devotion. Magaling ka sa programa, magaling ka sa pag-handle ng service, pero mahina ka pagdating sa panalangin. Hindi ka nagpe-pray. Present ka sa service, wala kang absent, pero absent ka sa holiness. Walang kabanalan sa buhay. Baka masyado po tayong ministry, pero hindi tayo banal sa ating mga puso. Baka alam natin kung paano maglingkod, pero nakakalimutan natin kung kanino ba tayo talaga naglilingkod. Baka po napapalitan na ng performance ang presence ng Diyos. Meron akong sinabi dito. Sa harap ng Diyos, hindi po sapat na active tayo. Kailangan acceptable. Sabihin mo nga yan sa katabi mo. Sa harap ng Diyos, hindi sapat na active tayo. Kailangan acceptable. At hindi po magiging katanggap-tanggap ang ating paglilingkod kung hindi ito dumadaloy mula sa pusong banal. Ano ba yung pagiging banal, Brian? Mamaya, matatalakay po natin. Parang sa isip kasi natin, pag naging banal, wala kang pagkakasala, no? Hindi ka na nagkakasala. Pero mamaya may kita natin yan. Para sa ating Panginoon, obedience is greater than sacrifice or activity, di ba? Obedience is greater than sacrifice sa ating Panginoon. Hinahanap lagi ng Panginoon, hindi yung dami ng ginagawa mo, kundi yung lalim ng pagsunod mo. Marami pong lingkod ang abala sa paglilingkod, pero iilan lamang po ang totoong sumusunod. Hindi po ibibless ng Panginoon ang isang ministry na madumi, no matter how gifted the minister may be. Sa madaling sabi po, maaring magaling kang o mahusay kang preacher, magaling kang singer, o magaling kang leader, pero kung marumi ang puso mo, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Ang kapangyarihan po sa ministeryo ay hindi nanggagaling sa galing ng tao, kundi sa kalinisan ng puso. Ang kapangyarihan ng ministeryo ay hindi nanggagaling sa galing o talino ng tao, kundi sa kalinisan ng puso. Nakakwento ako si Pastor Nodel sa kabilang church nung last Friday. Napag-usapan, nabanggit niya sa akin doon, alam mo Brian, napatunayan ko sa ministry, hindi ka tatagal pag galing lang. Pag talent lang yung puhunan mo, galing lang, talino lang, hindi ka tatagal. Wala kang personal devotion sa Panginoon, hindi ka tatagal. At totoo po yun. Totoo po yung bagay na yun. Dito sa harap, pwede mong pikiin. Pwede kang magpanggap dito sa harap, pag nagsasalita ka. Pero kung sa personal time mo, wala ka pang ipagnig sa Panginoon, niloloko mo yung sarili. Wala kang pagsunod. Ang Diyos po, hindi siya niloloko o naloloko sa kanyang presensya. Hindi siya napapaniwala sa mga ngiti natin, sa mga handog natin, o sa magagandang salita.
Ang Diyos po natin ay nakatingin sa loob natin. Kung ang puso natin na may apoy ng ambisyon, may apoy ng inggit, may apoy ng kasinungalingan, ayun po yung tinatawag nating strange fire sa kanyang harapan. Ngayon po, sa panahon natin ngayon, maaari nating sabihin na hindi na tayo papatayin kagaya nung ginawa kay Nadab at Abihu, kung paano silang nilamon ng apoy sa kanilang paghahandog. Pero meron pong ibang uri ng kamatayan na nangyayari ngayon sa maraming church. Una po, patay sa ministeryo. Nagkakaroon ng pagkamatayan sa ministeryo. Gumagalaw yung ministry pero walang anointing. Pangalawa, patay yung puso. Patay yung puso na naglilingkod. Nagsaserve siya pero wala siyang joy. Dadating yung panahon na ma-burnout siya. Pangatlo, patay sa presensya. Umaawit ka sa Panginoon pero wala kang apoy ng Diyos. Ayun po yung klase ng kamatayan po, yung apoy na pumapatay po sa maraming naglilingkod ngayon ng hindi ayon sa kabanalan ng Diyos. Ito po yung hatol ng Diyos sa mga lingkod na hindi banal sa paglilingkod. Isang aktibong gawain na walang buhay, isang altar na walang apoy mula sa langit. Alam niyo po, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ito paramihan ng ginagawa. Ito po ay patapatan. Gaano ka katapat sa iyong ginagawa para sa Panginoon, diyan po susukatin yan. Hindi po ito tungkol sa performance, ito ay tungkol sa obedience. Muli sabihin mo, ito ay tungkol sa obedience. Kapag tayo po ay naglilingkod sa sarili nating paraan, maaring mukhang mabunga sa labas, pero tuyong-tuyo yung loob. Kapag naglilingkod tayo sa paraan ng Diyos, kahit maliit, ay apoy yung presensya niya. Kaya nga po, ang tanging paraan para maging katanggap-tanggap ang ating paglilingkod ay kapag ito ay dumadaloy mula sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Makipag-isa na po ba tayo sa ating Panginoon? Meron ba tayong relasyon sa ating Panginoon? Doon po magsisimula ang katanggap-tanggap na paglilingkod. Pangatlo po, the priority of God in our lives. Sa verse 6 and 7, ito po yung nakakalungkot na part. Verse 6 and 7 ng chapter 10, matapos mamatay sina Nadab at Abihu, sinabihan ni Moses si Aaron at ang kanyang mga anak, huwag ninyong punitin ang inyong damit, nilisanin ng tolda, baka kayo mamatay. Sinorten ko na lang yun. Isipin niyo po, napakabigat ng tagpong ito. Dalawang anak ni Aaron ang namatay sa mismong harap niya. Nakita niya kung paano nilamon ng apoy ng Diyos yung kanyang mga anak at wala siyang nagawa. At bilang ama, natural po na umiyak. Tama? Natural na magluksa ka, malungkot, o tumigil ka sandali sa paglilingkod. Pero sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, sabi niya, Aaron, huwag kang lalabas. Huwag kang magluluksa, ipagpatuloy mo ang paglilingkod. Grabe, di ba? Pag tinignan natin grabe. Kung titingnan natin panglabas, parang napakahigpit ng Diyos, para pag walang puso ang Diyos. Namatay yung anak niya. Tapos sasabi mo, huwag magluksa, maglingkod pa din. Para bang unfair ng Lord. Pero alam niyo po, may pinapakita ang Diyos sa atin dito. Spiritually, sa isang napakalalim na katotohanan. Sa gitna po ng lahat ng relasyon na meron ka, sa lahat ng gitna ng emosyon at sitwasyon, ang Diyos pa rin ang dapat na uuna. Pagdating sa Panginoon, sa pinagagawa ng Panginoon, hindi na pwede maging valid ang reasons mo. Hindi na pwede maging valid ang emotion mo. Yan po ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Dapat laging nauuna ang Diyos. Sabi dun sa utos, huwag ninyong punitin ang inyong mga damit. Ito po yung senyales ng pagpigil sa sariling pagluluksa. Pag nagluluksa kasi sila, pinupunit nila yung damit nila. Sabi sa kanila ng Panginoon, huwag mong pupunitin ang damit nyo. Hindi ito pinahintulutan ng Diyos, sapagkat si Aaron po nasa kalagitnaan siya ng sagradong gawain. Nasa harap siya ng Diyos bilang tagapamagitan para sa kanyang bayan. Ang pagiging pari po that time, ikaw yung tagapamagitan ng tao sa Diyos at ikaw yung tagapamagitan ng Diyos sa tao. So napakalaga, napakasagrado po ng kanyang katungkulan. Kaya hindi pwede na sabi ng Diyos, huwag ka magluluksa. Pagpatuloy mo yung ginagawa mo. Kung papansinin po natin, hindi pinayagan ng Diyos yung emosyon ni Aaron. Gaano man ito kalalim, mas nanguna pa rin yung tungkulin bilang lingkod ng Diyos. At ganun po ang paglilingkod sa Panginoon. Dito natin nakikita na ang kabanalan, hindi siya tungkol sa pagsamba lang, hindi siya tungkol sa paglilingkod lang. Tungkol siya sa pagpaprioridad.
Kagaya nung nabanggit natin kanina, yung kabanalan sa tingin natin, ito yung pag-iwas sa kasalanan. Pero ang kabanalan po, ang pagiging banal, ito po ay pagbibigay prioridad sa ating Diyos. Pagbibigay prioridad sa ating Diyos. Marami pong beses ang laban po ng isang mananampalataya ay hindi kung maglilingkod ba siya sa Diyos. Ang laban ng isang mananampalataya, sino ba yung una ko dapat paglingkuran? Unahin ko ba yung negosyo ko? Unahin ko ba yung anak buhay ko kaysa sa Diyos? Unahin ko ba yung kayamanan ko? Unahin ko ba yung kakainin ko kaysa sa Diyos? Ang Panginoon po natin hindi siya naghahanap lang ng ating commitment, kundi ng ating supremacy of loyalty. Ang paniniwalang siya lang ang dapat laging una, kahit masakit, kahit mahirap, kahit may kapalit. May tanong po ako dito. Kapag nagko-conflict yung oras mo sa Diyos at sa trabaho, sino ang nauuna? Nagko-conflict yung trabaho mo at ang Diyos, sino yung nauuna sa'yo? Trabaho madalas si Buba. Kapag nagko-conflict yung kalooban ng Diyos at yung kagustuhan ng pamilya, may outing, may swimming, pero Sunday, kanino ka masusunod? Kapag nagko-conflict yung plano niya at yung comfort mo, alin ang pipiliin mo? Kung ano po yung pipiliin natin doon, yung po yung magsasabi kung sino po ang ating Diyos. Marami pong Kristiyanong naglilingkod pero hindi si Kristo ang sentro. Nagiging pangalawa lang siya. Sa career, sa relasyon, at sa sariling kagustuhan. Ang tunay na kabanalan na hindi lang sumusunod sa Diyos, kundi inuuna siya sa lahat ng bagay. Mateo 6:33, sino nakakalam ng verse na yan? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gusto lang natin yung all these things shall be added unto you. Pero yung seek first, ayaw natin. Well, hindi po yun magaganap kung hindi natin unahin ang Diyos. Ito po yung prinsipyo ng buhay na may tamang priority. Kapag siya ang una, lahat ng bagay nalalagay sa tamang ayos. Gusto nyo ba yun? Na lahat ng bagay sa buhay natin nalalagay sa tamang ayos. Mangyayari po yun kapag inuuna natin ang Diyos. Pero kapag siya ang pangalawa, lahat yan nagiging magulo. Kung magulo ang buhay natin ngayon, baka hindi natin siya inuuna. Sa Lucas chapter 9, verse 59 and 62, meron po nakatagpo ang Panginoon dito na gustong sumunod sa Kanya. Gustong sumunod at maglingkod sa Kanya. Sabi ni Jesus, natawagin ni Jesus ang isang lalaki na sumunod sa Kanya. Ang sagot nito ay, Panginoon, hayaan mo munang ilibing ko ang aking ama. Ibig sabihin, patay yung tatay nito. Hayaan mo munang ilibing ko ang aking ama, susunod ako sa iyo. Sa atin, sa pananaw natin, reasonable yun, valid yun, di ba? Sino ba naman ang hindi magbibigay ng respeto sa magulang na namatay? Pero sabi ni Jesus, huwag mong ilibing, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Ikaw ay humayo at ipangaral ang kaharian ng Diyos. Grabe, no? Hayaan mo sila maglibing sa patay nila. Humayo ka at ipangaral ang kaharian ng Diyos. Yun yung state pag ikaw ay nais sumunod at maglingkod sa Panginoon. Hindi po ibig sabihin walang malasakit si Kristo. Kundi tinuturo ni Jesus na walang bagay, kahit yung pinakamahalaga sa iyo, ang dapat pumalit sa Kanya sa pagiging una. Seek first the kingdom of God. Nabanggit po ito ni R.C. Sproul. To be holy is to set God as the highest priority of life, above comfort, family, and even our own will. Ilang beses na po nating narinig itong mga ganitong kapahayagan. Unahin ng Diyos palagi. It's time na po para gawin natin ito. To be holy is to set God as the highest priority of life, above comfort, family, and even our own will. Ibig sabihin po ang kabanalan na hindi lang pagsunod sa batas. Ito po ay pagtatalaga sa Diyos bilang pinakamataas na sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Magising natin. Sinong nauna? Yan. Diyan nang nagsisimula po yan, yung mga ganyan. Pag may problema, sino tinatawagan? Kung may conflict po sa pagitan ng paglilingkod sa Diyos at sa anumang bagay, dapat ang Diyos pa rin daw po ang dapat nananaig. Hindi ibig sabihin pababayaan natin yung pamilya natin o iwanan natin yung trabaho natin, pero dapat ang ibig sabihin po nito, dapat lahat ay umiikot sa Kanyang kalooban. Kung siya ang una, magiging tamang yung desisyon, magiging payapang yung puso at magiging malinaw ang iyong direksyon. Gusto natin yan. Pero kapag siya ang pangalawa, nagiging magulo ang buhay, nagiging mabigat ang paglilingkod at nawawala ang apoy ng presensya.
Ayaw natin ng tira yung ginagawa natin. God deserves not only our service, but our supreme place in life. Hindi ko ba? God deserves not only our service, but our supreme place in life. Pag sinabing supreme, pinakauna yan. Higit una pa sa sarili mo. Kung mahalaga sa iyo mga anak mo, una pa sa mga anak mo. Kung mahalaga sa iyo magulang mo, una pa sa mga magulang mo. Supreme place in life. Yung hindi ka kakain kung hindi mo nakausap ang Diyos, yung ganun. Ang tunay po na kabanalan, hindi lang siya doing things for God. Ito po ay putting God first in all things. At katulad po ni Aaron, ang pagsunod po natin madalas masakit. Pero lagi namang tama at ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil kapag siya po ang una, kahit may lungkot, may kaluwalhatian. Kapag siya ang una, kahit may pagkawala, may presensya. At yan po yung hindi nawawala sa isa po Kristiyano na tunay na naglilingkod sa ating Diyos sa buhay. Bilang conclusion po, the fire that pleases God. Mga kapatid, ang Diyos po natin hindi siya nagbago. Siya ay Diyos na banal at siya ay Diyos na marangal at karapat-dapat sambahin sa kanyang sariling paraan. So magang ito, pinaanyayaan tayo ng Panginoon. Let's return to the altar of true worship. Ang altar ng pagsunod, kabanalan at prioridad ng Diyos. Bilang panghuli po, may pagbukas po yan sa akin sa aklat ng Leviticus 11 verse 44. Nalagay ko naman yung verse dyan. At isang bagay po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Nabanggit na rin po ito sa 1 Peter 1:16 nata yan. Ayan. Ang sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon ninyong Diyos, kaya't dapat ninyong linisin ang iyong sarili at maging banal sapagkat ako ay banal. Kung ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay banal, maglingkod po tayo ng may kabanalan. Sikapin natin maging banal sa ating mga pamumuhay sa pamamagitan ng pagsunod at pagbibigay prioridad sa ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay lungkot na nalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat at banal, makatarungan at karapat-dapat, sumagang ito, nagpapasalamat kami sa munti mong paalala sa amin, Lord God. Patungkol sa katotohanan ito, O Diyos. Salamat po dahil meron kaming kalayaan, Panginoon, na paglingkuran ka. Pero humingi kami ng tawad kung nagawa namin iyon, Panginoon, sa sarili naming paraan at hindi ayon sa standard mo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na nauna yung talents namin, nauna yung pagpa-perform namin kaysa sa aming holiness, sa aming pagsunod, sa aming obedience sa iyo. Gayun pa man, maraming salamat po sa rebuke na ito, sa conviction na ito, Panginoon, na inilagay mo sa puso ng bawat isa. Patuloy ko pong dalangin na sa paglabas namin, hindi ito nakawin ng diablo, but cause manatili ito sa aming puso. Tumanim ito o tumugol, lumago sa aming mga buhay, at tunay na magkaroon kami ng kabanalan sa aming mga buhay, araw-araw, Lord. Turuan nyo kaming sumunod sa iyo, Panginoon, ng may kagalakan. Sinusuko ang lahat at tinuuna ka. Bigyan po kami ng puso, Panginoon, na tunay na nagmamahal at nagbibigay ng prioridad sa iyo at sa kaharian mo. Muli po, itanim nyo po sa inyong mga anak ang salitang ito na hindi namin ito makakalimutan. At may apply namin ito sa aming mga buhay. Sa mga susunod na oras, patuloy po namin dalangin ang pagsama mo at makita namin ang kabanalan mo. Ito po ang aming samudalanan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hello. Muli po, praise the Lord po sa kanya pong kapahayagan ng kanyang salita. Ngayon naman po, meron lang po kaming i-share and let's take this time po para po i-celebrate yung Pastor's Appreciation Month. So, good morning everyone. And every month po, every October, worldwide po, sinicelebrate ang Pastor's Appreciation Month. Na ang layunin po is to honor, to acknowledge, and to thank our hard-working pastors na hindi lamang po nag-share ng word of God sa atin, but also nag-share ng time, ng life, and ng love para po sa atin. In this church po, in Jesus Calls Commission Fellowship, meron tayong kinikilalang pastors. And one of them, yung our senior pastor, which is si Pastor
Toti Calyao, na kapag nagkakwentuhan kami ng asawa ko, dinedescribe niya si Pastor parang isang veteranong militar. Alam niyo po yung veteranong militar na marami ng napagdaanan, marami ng na-conquered na mga gera, na mga battle. And that is very true sa buhay po ng ating pastor. Hindi man po physical yung mga gera niya, hindi man po physical yung mga laban niya sa buhay, pero marami siyang napagdaanan, marami siyang napagtagumpayan na laban at gera kasama ang Panginoong Diyos. Na truly that He is more than conqueror because of Jesus. Second po, meron po tayong newly ordained associate pastor. Andyan po si Brian na asawa ko po. Since we started the ministry, makikita niyo po yung heart niya towards sa Lord, and at his early years na makikita mo talaga na etong taon na to merong calling from the Lord. Though ang matawag na isang pastor ay isang mabigat na responsibilidad, but with faith, he answered the call and take the challenge. Today, and we pray, hindi lamang po today, but every day of our life, Pastor Toti and Pastor Brian, we honor you, we acknowledge you, and we thank you for giving your life sa Panginoon, sa pagkalinga, pagtuturo, at pagmamahal ninyo sa amin. Truly po, you are a blessing. Blessing po kayo sa amin. Our pastors, our blessings. And sabi po ng James 1:17, every good and perfect gift is from above. And one of the greatest gifts ng aming buhay ay kayo po bilang aming mga pastor. Now po, tatawagin ko lang po si Kiana to give us ng short message or appreciation para po sa ating mga pastor. Akala ko kumagano to. Ayan po. Sabi ni Ate Reyna nga Kuya Brian lang. Pero hindi ko kasi alam yung sasabihin ko, pero sobra ko bang na-appreciate si Pastor Toti and si Pastor Brian. Parang hindi ba ako masari pag tinatawag po siyang Pastor Brian, kaya sabi ko sa kanya, Kuya Brian na lang. Kasi, pag sinasabi po namin Pastor Brian, lahat po kami natatawa. Pero ayun po, sobrang ako po personally na-appreciate ko po si Kuya Brian kasi nung pa lang, nag-start pa lang po ako ng youth, parang si Kuya Brian yung hindi ko gaano nakakausap. Kasi syempre parang kaming tahimik. So parang pag siya, hindi mo siya kinausap, di ka rin nakakausapin. Ayun. Pero ngayon, talagang binago siya ng Panginoon. Kitang-kita naman po na talagang ginamit at siya ng Panginoon. At ako, nagpapasalamat ako sa buhay ni Kuya Brian. Kasi kahit ngayon po na pastor na siya, forever pa rin namin siyang kuya. Pero ayun po. Salamat sa buhay mo, Kuya Brian, at sa mga pagpapagal mo, at sa haba ng pasensya mo, lalo na sa aming mga kabataan. And alam mo po, isa po sa na-appreciate ko kay Kuya Brian, kapag may naka-assign po ako ng Sunday, so Kuya Brian, mag-chat siya, tapos ayan, kakamustahin niya ako kung okay lang ba ako, kung ready ba ako, kasi wala naman daw akong choice. Pero ayun, na-appreciate ko yun si Kuya kasi makikita niyo po yung care niya. Hindi dahil parang kasama ko siya sa ministry, kundi yung care niya po sa church. And ayun, lagi lang kami nandito sa'yo, Kuya Brian, to support you. Lalo na sa funeral service kasi kinakabahan daw po siya at kailangan niya ng support system. Pero ayun, lagi lang kami nandito to support you and ayun, para ipag-pray ka. And ayun, salamat sa buhay mo, Kuya. Ayun naman po. And ayun, happy Pastor. And
And kay Pastor Tati din po, salamat po sa buhay niyo, Pastor, na, ayun po, kahit na ang dami po natin pinagdaanan sa church natin, pero still po, talagang nakikita po, no, yung kabutihan ng Diyos sa buhay po ni Pastor Toti, na talagang kahit na may nararamdaman na siya, still, talagang nagpapatuloy siya at mararamdaman mo yung love and care niya po. No? Hindi lang dito sa loob ng church natin, maging sa community natin. Kung paano niya pa rin po inaabot yung mga ibang nawala na. So ayun po, salamat po Pastor Toti sa buhay mo at pinapasalamat po namin sa Diyos na patuloy ka pa rin pong magamit pa ng Panginoon. Ayun po, maraming salamat. Tinatawagan ko po si Arvin. Si Arvin, marami siyang gustong sabihin eh. Sa inyo. Nagpapasalamat po ako kay Kuya Brian na nakilala ko ang Panginoon. Sa kanya po ako nagsimulang matuto at mas lalo akong lumalim sa Diyos. Kay Pastor Toti po nagpapasalamat po ako. Natuto po akong manalangin. Nakilala ko ang Diyos. Ano ko lang po sa kanila is pagpalain po sila ng Panginoon. Nanay Pista. Dito na tayo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Umaga pala. Maraming salamat, Pastor, dahil ano ba? Wait lang. Maraming salamat, Pastor, dahil sa pag-aano mo sa amin, nakilala kayo. Maraming alala na hindi ko kasi pasalamat talaga ako dahil nakilala kayo, napadpad kayo sa lugar namin. Ito, nakilala kong ang aking anak, naging pastor na, di ko alam. Kaya maraming salamat sa kanila, kay Ma'am Marina, kay Pastor, kay Kuya Hiner. Maraming salamat sa inyo. Dahil nakakilala kami sa Panginoon, hindi ko alam na makikilala namin ang Panginoon dahil dati mga ibang ugali namin. Pero ngayon, natuto na kami dahil nakakilala kami sa Panginoon. Kaya maraming salamat, Pastor, dahil nandiyan kayo para gabayan kaming lahat. Nakilala kami. Pasalamat na dahil ito si Brian, sa totoo lang, hindi ko akalain na magiging pastor to. Kasi pinapag-aral pa lang namin ano siya eh. Ano talaga, taliwas eh. Nagpapasalamat ako dahil nagbago siya. Kasi dati, todo kayod namin ang tatay niya. Lansya ng damit, tulong-tulong pakain. Hatid sundo, yung pala hindi napasok. Kaya maraming salamat kay Pastor, sa Panginoon pati at kay Ma'am Marina dahil napunta siya sa lugar namin. Kaya maraming salamat. Kasi ito rin, isa rin nagpapasalamat ako, Pastor. Pasensya ka kung groupings natin kada Sabado at medyo kabado ako, hindi nakakasunod sa sagot. Pero pinananalangin ko sa Panginoon na sana matutunan ko pa lahat ang mga nalalaman ko. Kasi minsan, kabado ako, ano kaya sasagot ko kay Pastor. Salamat, Pastor, dahil kahit hirap ka na nakakarating ka pa rin sa amin, ginagabayan mo pa rin kami sa kada Sabado. Kahit hirap na hirap ka, kung tutuusin, hindi mo kami pupuntahan dahil sa pagtuturo lang sa amin, dahil matatanda na kami, pero wala pa kami nalalaman din eh. Kulang-kulang pa rin ang nalalaman namin.
Kaya maraming salamat, Pastor Andiang ka. Thank you, Lord, dahil sana pabain pa ang buhay nyo at pagpalain pa kayo ng Panginoon. Salamat sa lahat. Ate Arnie. Hindi na. Asan na siya? Sundan ko yan ba? Kuya Dan, may sasabihin ka daw? Bawal umiyak. Hello. Next shot. Good morning po. Nagpapasalamat po kay Pastor kasi marami siyang naitulong sa amin. Marami siyang pangaral na hindi nasabi sa akin ng kahit na sinong tao. Marami siyang itinulong, hindi naman financially pero nakatulong po talaga. Sa mga hindi po nakakalam, siya po yung nagkasal sa amin na hindi namin ina-expect na i-offer niya sa amin kasi nagpaplano pa lang naman po kami nun. Doon ko lang nakita na gusto niya kami ikasal ng walang hinihinging bayad, na walang hinihinging kapalit. Kaya nung sinabi sa amin niya na kung gusto niyo ikasal ko kayo, umuo po kami. Kasi wala pong wala pong mag-o-offer sa amin noon kundi kailangan namin maghanap ng taong pabayaran. Pero dahil sa kanya, inopera niya po kami. In the same time, tagal namin nawala, na hinihintay niya lang palang makabalik kami. Salamat kasi pinapipray pala po nila kami na makabalik pala dito sa tagal na nawala namin. Na hinihintay niya lang pala na bumalik kami sa Panginoon. As of now, na nandito na kami, nagpapasalamat kami kasi hindi man kami ganun ka-active, pero nandito sila. Nandito sila para tulungan kami, gabayan kami, especially yung mga anak namin, yung panganay namin, na natututo, lalo-lalo na kay Pastor Brian. Salamat po kasi nandiyan kayo, nakaalalay sa amin. At nagpapasalamat ako kasi hanggang ngayon, hindi kayo nagsasawang tumulong. Maraming salamat po. Kuya Hiner. Scripted tong sa akin. Baka hindi ko masabi lahat. Ngayon lang ako kinabahan. Sige. Glory to God, sa Diyos ang papuri. Salamat sa salita niya sa araw na ito. At siyempre, sige, seryoso. Basahin ko lang po yung pangalawang Timothy chapter 4 verse 2. Umpisahan ko na lang sa 1. Sabi dito sa NIV version, sabi dito, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in the view of His appearing in His kingdom, I give you this charge. Ito yung sinabi po ni Pablo kay Timothy. Sabi dito, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead,
To suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. But you keep your head in all situation, endure hardship, do the work of evangelist, discharge all the duties of your ministry. So, yun, isa-isahin ko. Sabi dito, preaching the word in season and out of season. So, yung ganun si Pastor Tote. Keeping your head in all situation. Mahirap man, anumang sitwasyon, enduring hardship, doing the work of evangelist, discharging all the duties of your ministry, correcting, rebuking, and encouraging with great patience and careful instruction. So yun, bilang pastor po, thank you, pastor. English po ba pwede? Kasi sabi ni Rina, English. Hindi. Sige. Thank you, pastor, for being so makulit. Very, pussy, Sino ba hindi nakulitan kay pastor? Lahat tayo, Pero nung una nga, hindi ko maintindihan bakit. Napakakulit. Parang lagi niyang pinipilit sa akin na ganito magsalita, mag-preach ka. Lagi niyang siniksiksik ako doon. Kasi parang feeling ko parang gusto yata akong pahiya ni pastor. Kasi hindi naman talaga ako sanay magtayo dito sa harap. Parang gusto lang yata ako ipahiya nito. Parang sama-sama ng loob ko. Kasi sabi ko, hindi ko naman linya ito magsalita sa harap. May takot ako magharap sa tao, ganyan, nahihiya ako. Masyado akong mahihayan. Pero thank you, pastor, na-appreciate ko yon. Kasi merong, nakita ko na mayroon palang positive impact sa buhay ko. Natututo ako. At isa pang bagay, salamat dahil parang yun yung tingin ko na yun, parang sabi ko, hindi naman ako ganito, pero parang parang may nakikita siya na sa akin, parang tiwalang-tiwala siya sa akin, parang ewan ko lang kung ano nakita niya, pero laging nakikita niya hindi yung negative side ko, hindi yung positive, laging positive. So sana ngayon, pastor, puro positive pa rin yung nakikita ko sa akin. So, mahabang panahon na nag-iisa lang siya, si pastor. Naalala ko pa nung nasa DSW tayo. Sino yung nakakasabay doon? Siya talagang, alam ko yung hirap niya kasi siya lang mag-isa. May time na siya yung nagpapaawit. Siya na lahat, siya yung sa message. Lahat ginagawa niya po yun bawat linggo. So nakikita ko nakakapagod. Siyempre napapagod siya, nanghihina din po siya. Pero hindi siya pwedeng magreklamo. Di ba? Hindi siya pwedeng magreklamo. Hindi siya pwedeng tumigil. Basahin ko na nga lang. Sabi ko, kahit gaano kahirap gagawin niya dahil unang-una para yun sa Panginoon. At pangalawa, di niya pwede tayong hindi niya kaya tayong talikuran. Amen. So,
may mga panahon na nanghihina siya dahil parang wala siyang nakikitang resulta. No? Walang bunga yung pinaghirapan niya. Kaya nung narinig niya na parang may babalik, excited siya. kasi pinaghirapan niya po yun eh. Di ba? So naintindihan ko yung heart niya kasi parang excited siya na yung may makikita siya mga produkto niya. So, masyadong fulfilling kasi yon sa part ng isang pastor na nakikita niya tayo, bawat isa lumalago. So, at the same time, nadi-discourage siya na parang wala siyang nakikita sa atin. So, gusto lang ni pastor na kung bakit siya makulit ngayon sa atin. Paulit-ulit na lang, paulit-ulit. Parang pinapatamaan yata ako ni pastor. Parang ang sakit naman, parang ayoko nang umaten. Ganun po siya kakakulit. Pero na-appreciate ko yun dahil gusto lang ni pastor siguraduhin yung kaligtasan natin at yung talagang makikita po natin yung, masunod po natin yung sinasabi ng Panginoon. So, thank you pastor sa pagiging makulit sa amin. Kahit na hindi po namin naintindihan, pero yun talaga yung desire ng heart mo na makulit po kami. So, matagal na. So, naalala ko nga lang, nakapahinga lang si pastor nung time na nag-volunteer na unang-una si Angelo nun eh. Kinausap ako ni Angelo na sabi niya, Kuya, pwede na tayo siguro kay pastor. Parang mag-preach na rin. So, sumagot lang ako kay Angelo na oo, pero sa isip-isip ko parang hindi talaga ako handa. Sabi ko, ikaw na lang. Binasa ko. So, yun nung time na yun, nag-umpisa na si Angelo na medyo na si pastor. At ano pa ba? Isang bagay pa na na-appreciate ko kay pastor na yung pagtulong niya sa atin, kahit kahit hindi siya, kahit kulang siya sa budget, kahit wala siyang pambili ng gamot niya, hanggat kaya po niya, talagang hindi niya masikmura or hindi niya kayang talikuran pag humihingi tayo ng tulong sa kanya financial, di ba? Alam niya naman 'yun, di ba? At di po ba wala pa namang taon na lumipas na wala tayong basket, di ba? Di ba? Dahil yun sa biyaya ni pastor, ng Panginoon sa buhay ni pastor. Sorry. Biyaya ng Panginoon. Sorry. So, glory to God. Ano pa bang sasabihin ko? Si pastor po, isa pang bagay. Napapansin niyo si pastor, hindi po siya materialistic. Ano po ba? Hindi sa pinapangunahan ko dahil wala naman ako maibigay. Wala akong pagbigay. Pero si pastor po, hindi po siya materialistic. So, kontento na siya hindi siya naghahangad ng iPhone. Pero tumatanggap din naman po siya kung bibigyan niya. Kontento na po siya sa Huawei, wala pang sound yan. Di po ba? Nung time na nawala yung sound ng Huawei ni pastor, nakiusap siya sa akin na ayusin ko. Kaya ko namang ayusin, pero pinagpipray pala ni ma'am yun na huwag na mag-sound. Kasi lagi siya nakikinig doon sa mga balita, naiinis lang na siya. So hindi ko na lang inayos. Yun na yan. Pero may lusot pa rin na mayroon siyang headset. Mas malakas. Yung headset na lang ginagamit niya ngayon. So yun, cellphone ni pastor. At kung mapapansin nyo, si pastor, talaga masabi ko na, kidding aside, matagal siya sa Saudi Arabia. Diba? Alam niyo naman, pag galing Saudi, naalala ko, pag may mga tao na nag-abroad galing sa Saudi, pag uwi yan, punong-puno po yan ng alahas. Grabe. Pero si pastor kahit sing-sing wala eh. Hindi naman hindi kakasya sa kamay niya. Pero hindi talaga siya mahilig sa mga ganon. So, ganon yung pastor po natin. Ayun, sinasabi nila si pastor, napakayaman.
May Montero po yan. Pero sa totoo lang, parang ako pa ngayon may-ari ng Montero niya. Hindi lang bagay. Kasi ako naman lagi gumagamit. Di ba? So, hindi ka panipaniwala. Thank you, Pastor, para sa akin. Personal sa mga pagtulong mo po sa amin, sa pamilya ko, sa mga anak ko. Parang ano siya mas masyado pa nga siyang protective sa akin sa pagdating sa mga anak ko. Salamat dahil hindi lang bilang pastor, itinuring mo kami na talagang pamilya mo. Hindi ako iyak. Sa times na talagang down na down kami, hindi, nandyan ka palagi. Salamat, Pastor, dahil hindi mo kami tinuring na iba. Ayan, sabi nga naalala ko yung yung kapatid niya na namatay. Sabi niya, Pastor, hanap mo naman kami ng driver na kakaya ni Hiner. Sa isip-isip ko. Kasi ang akala nila napakabait ko kasi tumatagal daw ako kay Pastor. Ayan. Hindi nila alam yung ugali ko. Diba? So, yun lang kasi ang sekreto kasi si Pastor kasi po hindi niya kami itinuturing na iba. So, akala ng mga kapatid niya, ang bait-bait ko kaya ako tumatagal kay Pastor. Hindi po yun ang dahilan. Hindi yun ang kabaitan ko ang dahilan. Kasi hindi naman talaga ako mabait. Ang dahilan po kung bakit, kahit sino sa inyo, di po ba? Kahit sino sa atin, pag nagtatrabaho tayo, hindi yung sahod yung after natin di ba? Mas importante po yung pagtrato sa atin. Mas mahalaga po yun kaysa sa sahod. So, ganun si Pastor. Hindi lang po bilang pastor ko, personal, tinuring niya akong anak, tunay na anak. Sa mga problema ko, hindi niya ako pinapabayaan. Parang tunay na tatay ko na siya. Hindi ko naranasan sa tatay ko yon, di ba? Hindi ko naranasan sa tatay ko. Kasi ang tatay ko malayo. Wala siyang mga advice na gano'n. Na-appreciate ko yung kay Pastor. Dahil matagal po yung pinagsamahan namin ni Pastor. Matagal na panahon. Yun, maraming ginawa si Pastor sa buhay ko na hindi ko nakita sa papa ko, sa tatay ko. Diba? Dahil hindi naman kami magkasama. At marami din akong bagay na ginagawa kay Pastor na hindi ko ginagawa sa tatay ko. Kagaya yung malagi kong minamasahe. Hindi ko ginagawa yun sa tatay ko. Pero kay Pastor, minamasahe ko siya. Siguro, yun lang siguro. Salamat, Pastor, sa na nakilala ka namin, na ibinigay ka ng Panginoon para sa amin, na pinadala ka ng Panginoon para sa amin, para tumulong, nandyan ka palagi para sa amin. Sa lahat ng problema, sa lahat ng sitwasyon ng buhay namin, kasama ka namin, Pastor. Salamat. Last po, may gusto pong sabihin si Kuya Franz Lloyd. Nakasulat din. Paul, next ka? Hi, good morning. Good morning po. Good afternoon. Ayan. So, eto, bayad to. Kasi kagabi ko lang nakita actually. So, kanina ginawa ko siya para hindi kung ano-ano yung sinasabi ko dito sa, sa pastoring pastor. So, ano lang, may prepare ako dito para kay Pastor Bry or yung newly, ordained natin na pastor. So, sabi sa GC namin, dapat daw practicein na namin o natin lahat sabihan na pastor or i-address na natin Pastor si Bry. So, yan. So, encourage the flock to call Sir Bry, Pastor Bry ng pastor. So, to start with, I always thank God sa buhay po ni Kuya Bry. Compare sa original boys, mas comfortable ako magkwento sa kanya ng personal life ko. My struggle in ministry and our daily preparation or operation here in church. Even though some of the things are rational,
rationally can be solved, meaning alam ko naman how would I do the stuff or paano ko siya gagawin. I still have that kind of feeling or knowledge na lacking ako in some of the things. So, yun, I'm still working on it and listen to Pastor Brian on his divine knowledge, which is always based on what the scripture is saying, which is amazing kasi I always reminded how first we tend to resolve our own problems than how God wants us to resolve our problems. So, minsan naisip ko, sobrang hard ng at the young age mag-handle ng group of people, especially sa atin, no, sa church natin. Minsan iniisip ko how it is for me, especially mag-engage sa people, even though yun yung work ko from time to time. Pero na-amaze lang ako kung paano nila Pastor tsaka nila Kuya Brian na-handle yung especially tayo. Kasi alam naman natin po kung gaano tayo katitigas yung ulo, minsan ang hirap talaga mag-manage ng ganun. Pero ayan, sobrang reassuring na kasama ko siya sa ministry. Yun lang, that's why parang pagka i-evaluate ko yung sarili ko in terms ko paano ko siya i-assess, para sa akin, I'm speaking on behalf, parang hindi siya para sa akin, parang it's hard for me to manage people, especially yung mga gantong crowd. So pag iniisip ko siya na may calling akong ganun, parang no, hindi siya for me. Kaya babalikan natin yung word sa Hebrews 13:7 na sinasabi na ang mga pastor po ay pinipili po yan. It's a gift from God. So kailangan natin, marami namang capable enough na people na kayang mag-manage ng congregation, pero iba po yung talagang pinipili o binibigay sa atin ng Diyos. Yun po ay gift from God. At it happens na, asan po ba yan si Pastor Brian? Para sa'yo to eh, tapos wala ka dito. So ayan, it happens na si Pastor Brian is the chosen worker here in church. Hindi lang siya basta kasama sa ministry, but a co-worker din, a cross bearer and a friend, and of course a pastor to us. God reminded me this morning with the verse I saw when I was just scrolling kanina, kasi nga po hindi ako prepared, pero thanks to God kasi lumabas to sa feed ko. 1 Thessalonians 5:12-13 NIV, it says, "Now as we ask brother and sister to acknowledge those who work hard among you, who will care for you in the Lord, who will admonish you, hold them in high regards with love because of their work. Live with peace with each other." So sa Tagalog po, basahin ko po. Mga kapatid, pinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nakikiharap sa pamamahala at pamumuno sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang mga gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. So yun po, I hope we deliver lang hindi lang basta yung mga chismis natin sa church, kundi yung kapayapaan na meron tayo sa isa't isa. So siguro nasa terms and condition na nila Pastor yun na makinig sa atin araw-araw kahit pa ulit-ulit tayo. Pero yan, lagi nating tandaan na magtiwala tayo kung sino yung mga taong inilagay ni Lord sa ministry natin upang makasama natin. So, to Pastor Brian, I pray for your life. I pray for your compassion and grace to live with you as you walk pastoral journey with Christ. So, 1 of 99, signing off. Diyan lang po. So, 99, visually representation lang po ng just a shepherd na nagpapastol sa atin for 90. We will left 99 for 1. So, ayun lang. Pag iniwan tayo ni Kuya Bray para sa akin, ayun po, pastoral po yun. So, thank you po. Ayun lang. Salamat po. And so, I know po, lahat po tayo gusto magbigay ng message kay Pastor Toti. Dahil alam ko, naniniwala ko na bawat isa sa atin, merong encounter kay Pastor Toti, no, which is talagang pinagpala tayo. So, ganun pa man po, dahil limited po yung time natin, but let us continue to pray for Pastor Toti. Every day ng araw-araw natin, isama natin siya kasi yun po yung kailangan ng pastor natin. And also, syempre, naniniwala po ako na delight ni Pastor Toti na makita tayo lahat na lumalago sa ating buhay spiritual. Kumbaga, yun yung success niya. Hindi yung material thing, hindi yung anumang bagay na binigay natin sa kanya. But his joy is makita tayong lahat na nagpapagamit sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, kung ano man po yung message yung kay Pastor, pwede niyo pong sabihin sa kanya personally. So,
Alam mo rin, Pastor, how thankful I am. Wala po, isa po kayo sa ginamit ng Lord sa buhay ko. Kung bakit nandito po ako ngayon, kung bakit I can say na maayos yung buhay ko. Matuwid yung nilalakaran ko. It's because dahil isa po kayo doon, ginamit po kayo ng Panginoon at yung pamilya nyo. And maraming salamat po. Talagang nakapag-build tayo ng mas malalim na relationship. Ayun, so maraming salamat po. Tinawag po kayo ng Diyos sa amin para manguna, magturo, magmahal sa amin, and you answered that call with humility and faith. Kasama po namin kayo sa bawat tagumpay ng church. Madami na tayong napagdaanan, marami na po tayong heartache, pain, kasakitan, kasayahan na napagdaanan, but praise to God, andito pa rin po tayo. Your faith and love inspires us to keep serving. Alam niyo naman po na in this church, wala po kaming ibang model na nakikita, kundi yung kung paano po kayo nag-serve kasama ni Ma'am Marina. Yung katapatan niyo po sa Diyos ay tunay na evident at nakikita po sa inyong buhay. Sa bawat taon ng inyong ministeryo, nakita po namin yung faithfulness niyo sa Panginoon. In dry season, sa kasakitan man, sa kalusugan man, talagang patuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Thank you rin also, Pastor, for praying for us. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga pangaral, sa mga gabay nyo, sa pagtulong nyo po sa amin to help us grow sa Panginoon. And we really appreciate you, Pastor Toti. You've touched many lives. Salamat sa pagiging instrumento sa pag-ibig at katotohanan ng Diyos. Ang iyong buhay po ay patuloy na biyaya ng Diyos. Salamat sa pagiging pagpapala sa amin. Truly, Pastor, you are one of our greatest blessings ng buhay namin. Maraming salamat po. And now po, let us extend our hands and let us pray for our pastor po. Nawala pa si Brian. Meron pa po bang gusto magsalita? Kinlouse ko na. Nasa CR pa si Brian. Paul, gusto mo ba humabol? Pastor Brian, halika na. Meron ka bang gustong sabihin kay Pastor? Ayan na. Prayer na sa moment. Yan daw alcohol si Pastor Brian. Once again po, let's clap our hands to the Lord sa buhay po ng ating mga pastor. And then let's extend our hands sa kanila po. Amen. Tayo, tali ka. Tayo ka. Pag-pray. Ayaw mo ito ba yan? Amen. So, sabi po nila, sabi ni Ate Reyna, mag-pray lang ako. Pero gusto ko magsalita. Nagpapasalamat ako sa Panginoon talaga sa mga lingkod natin ng Diyos, especially yung tumatayo sa kanilang mga pastors. Dahil kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, hindi nila kakayanin ito. Sabi nga ang term ni, natawa ako kanina sa term na Reyna, sabi niya, veterano na daw si pastor. Siguro veterano dahil tumanda na. Pero along the way, siguro ako lang talagang nakakilala. It is by God's grace. Tanging biyaya ng Diyos. Bakit nagpapatuloy si pastor hanggang sa ngayon? Hanggang sa tumanda na siya. Biyaya talaga at habag ng Diyos. Kasi alam nyo, ang pagiging isang pastor, alam nyo yan, na napakahirap. Hindi po siya ganong kadali. At saka pag ang isang pastor, alam nyo po, nakatali forever sa church. Ano niya yan? Because we are a home church. Napansin nyo, si pastor nakatali sa inyo. Forever na yata ng buhay niya. Napansin nyo yun? Hindi kahit anong nakikita niyang hindi maganda, hindi siya umaayaw. Yung nalulungkot lang siya. May mga panahon, bakit hindi nakikita? Ba't hindi lumalago si ganito? Nalulungkot lang siya. Pero hindi siya umaayaw. Yung nagpapatuloy siya sa Panginoon. And I know, ganun din si Pastor Brian, having a heart for God. Nakita ko, of all people, sabi ko nga, bakit itinuon ng Diyos siya? Nakasandal lang siya sa sasakyan doon sa garahe nila, Ma'am Virgie. Yung sabi ng Panginoon kay Pastor, ayan, tutukan mo yan. Di ba? Because God has a plan for each and everyone. At ang pagpapastor
ay talagang napakataas na calling yan galing sa Panginoon. Hindi kakayanin ng pastor kung hindi siya tinawag ng Diyos. Hindi kakayanin ng pastor kung hindi sagana ang habag at biyaya ng Diyos. Alam niyo po, napakasarap maglingkod sa Panginoon. Masarap, masaya, masakit. Pero yung alam mo yon, yung totality, naglilingkod tayo sa ating Diyos na buhay. At ang tanging, naalala ko yung yung message ngayong umaga, nawa ang paglilingkod natin ayon sa Diyos, hindi yung ayon sa gusto natin, ayon sa comfort natin. Kaya, I was really reminded na ito, mga lingkod talaga ito ng Diyos. Tama yung Diyos na sinasamba, pero yung paraan na pagsamba nila, yung gusto lang nila. Hindi yung gusto ng Diyos kung paano siya sambahin. Sabi ko, oo nga, minsan, ganun ako. Yung, I worship God, gusto ko. Pero hindi naman pala yun ang kalooban ng Diyos. So, salamat sa buhay ng ating mga pastor na to. Salamat dahil ang habag at biyaya ng Diyos, at ang kapangyarihan ng Diyos, at ang pag-ibig ng Diyos, ang siyang patuloy na naggagabay sa kanila. May nabasa lang ako dito, Happy Pastors Appreciation Day. To all our dear pastors, kay Pastor Toti, kay Pastor Brian, we honor you, we celebrate you. Thank you for answering God's call and for your unwavering faith. Amen. Nawa talagang unwavering faith. And for your faithful service to His people, truly, your labor in the Lord is not in vain. Kung ano man ang pinagpapagalan nyo sa Panginoon, hindi yun mababaliwala dahil ang Diyos ang magbibigay ng reward na to. People may fail you, but God will never fail you. We declare blessings and favor upon you and your family. May the Lord strengthen you, expand your territory, and bless every work of your hands. Babasahin ko lang po number 6:24 bago natin siya nilang panalangin. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you, shine on you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Ituon po natin ang ating mga kamay sa ating mga pastor at sama-sama natin silang ipanalangin dahil ito ang pinakamagandang regalo na ibibigay natin sa ating mga pastor. Huwag niyo po silang tigilan ipanalangin. Hindi lang sa araw na to, kundi sa darating pang mga araw, isama niyo po sila sa araw-araw niyong prayer. Amen? Let's pray. Father God, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa puso ng aming mga pastors, O Lord God. We believe, O Lord, na Ikaw po, Panginoong Diyos, ang naglagay ng burden na yon sa kanilang mga buhay, O God. Thank you for the life of Pastor Toti. Thank you for the life of Pastor Brian, O Lord God. Tunay nga po, O Diyos, napakabuti mo sa bawat isa sa amin. We thank you for their life na itinalaga mo po sila sa iglesia ito. Thank you, God, for giving them a heart that is like you, dear Lord. Yung may compassion sa mga nawawala, Panginoon. Marami pong salamat dahil Ikaw ang Diyos na nag-ordain sa kanila, Panginoon. And truly, O God, dahil Ikaw ang Diyos na tumawag sa kanila, Ikaw ang Diyos na nagtalaga sa kanila, alam po namin na Ikaw pa rin ang Diyos na mag-provide sa lahat ng kanilang pangangailangan. Hindi mo po sila pagkukulangin, Panginoon. You are the same God, yesterday, today, and forever, O Lord. Kung papaano mo, Panginoon, inabot ang mga pangangailangan nila noon, hanggang sa oras na to at sa darating pang mga panahon, you are still the same God na patuloy na mag-provide sa kanilang mga pangangailangan. And thank you, dear Lord, because we believe right now, Panginoon, you are giving them the full anointing, O Lord God. That kind of anointing that is coming from you, dear Holy Spirit. Nang sa ganun, Panginoon, sa paglilingkod po nila, O Lord God, it will be a product of joy, O Lord God. That joy, Panginoon, na galing sa iyo, Panginoong Diyos. Dahil alam po namin, pag ang paglilingkod ay may kagalakan, susunod po ang kalakasan na nagmumula sa iyo.
Kaya Diyos, salamat po. Maraming pong salamat sa ginagawa mo sa buhay nila, O Lord God. We pray for Pastor Tony, Panginoon, that you continue to bless him with the strength that he needs, O Lord God, the physical healing that he needs, O Lord God. Nang sa ganun, patuloy mo pa po siyang maggamit for your glory, O Lord. Dalahin ko po, Panginoon, ang lahat ng kanyang pangangailangan, ikaw ang Diyos na mag-provide. And even for Pastor Brian, O Lord God, as he starts anew in the ministry, Lord, allow him to experience the fullness of your grace, O Lord God. May you unfold, O Lord God, a lot of blessings and favors in his life, O Lord God. Nang sa ganung, Panginoon, maranasan po niya, O Diyos, na ikaw nga ay buhay na Diyos na aming pinaglilingkuran. At kailanman, O Lord God, hindi mo kami tatalikuran, Panginoon. Kaya Ama, marami pong salamat sa mga pastors namin, Panginoon. Marami pong salamat that along the way, alam po namin, sasamahan mo po sila, O Lord God, sa lahat ng kanilang gagawin. And may you just guide them and guard their hearts, O Lord God, that they will never turn away from you, O Lord. Panginoon, marami pong salamat. Pagpalain mo po sila physically, O Lord God, emotionally, above all, spiritually, O Lord God. May you bless them with an overflowing blessing, O Lord God. Panginoon, maging ang mga kamanggagawa po namin, Panginoong Diyos, sa iglesia nito. You know them. You know them by name, O Lord God. You know their hearts, O Lord God. Idinadalayan po namin sa iyo ang mga kamanggagawa po namin sa iglesia ito. Hindi man po sila tumatayo dito sa harapan. But God, we know, O Lord God, that they are the back, O God. Pero alam po namin, Panginoon, they are serving you with all their hearts. Panginoon, pagpalain mo rin po sila, O Lord God. Ikaw ang Diyos na rin patuloy na umabot sa kanila. Ikaw din ang Diyos na patuloy naman na mag-provide sa kanilang pangangailangan. Ikaw pa rin ang Diyos na magbigay ng kagalakan sa kanilang puso sa paglilingkod sa iyo. Lord, let it be our highest desire, O God, to worship you, and that kind of worship na nais mo sa aming buhay, O God. Panginoon, marami mong salamat sa isang napakagandang umagang ito, O Lord. Tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo dahil hindi mo kailanman tinitigilan ang iglesyang ito na paalalahanan at patuloy na pagpapaalala. Dahil alam po namin, hindi mo nais na iniisa man ay mapahamak sa amin dahil mahal na mahal mo ang bawat isa sa amin. Father God, marami pong salamat. O Lord God, pagpalain niyo po ang bawat isa. And we just want to praise you. We just want to glorify you, Father. In Jesus' name. Amen. 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 Okay, praise the Lord po. Announcement po, sa atin pong mga gawain, every Wednesday meron po tayong 7 p.m. prayer meeting. Lahat po ay invited and we encourage everyone po na umattend. It's so powerful po for a church na talagang pinaprioritize ang pananalangin. And lahat po tayo, we are called to pray. And then every Saturday po, meron po tayong mga discipleship gawain sa atin pong mga kananayan, kalalakihan, 3 p.m. po. Maging sa mga kabataan, mga discipleship Bible studies po, 3 p.m. And then every Sunday po, 10 a.m. Sunday worship. And then 4 p.m. youth fellowship every Sunday. God bless everyone. And meron po kaming simple gift po para po kay Pastor Toti, tsaka po kay Kuya Brian. So, let us all stand up and let us pray po. Let us close this worship, ha? Meron. Sige po, let's close this worship and prayer. Father, we thank you for your presence. We thank you, Lord God, for continuously blessing every one of us, Panginoon Diyos. Lord, tunay na maraming salamat, O God, sa inyong salita na naipahayag sa umagang ito. We pray, Lord, that those words ay tunay, Lord, na manatili sa puso namin at tunay na makita sa buhay namin, Lord. Help us, Lord God, na kami po ay sumamba according to your ways at tunay na acceptable lamang po sa inyo, Panginoon. Lord, we continue to commit our lives sa inyo, yung aming araw-araw na buhay. Patuloy niyo po kaming samahan, ingatan, Panginoon, at turuan at higit sa lahat, patuloy niyo po kaming baguhin.
Lord, strengthen every one of us na sa aming paglabas, patuloy po namin ipahayag ang inyong salita in our family, sa mga kakilala namin, especially sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyo. Lord, maraming salamat po. Patuloy po namin ipinagkakatiwala sa inyo ang buhay namin. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi at nawa, Lord, patuloy po namin madala, mag-shine yung ilaw namin, Lord, sa amin pong mga buhay. Nang sa gayon, makita po nila yung good works namin at makilala po kayo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pinakamataas na papurit pagsamba. Sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Pakakaupo na po tayo. Let's wait na lang po yung mga food